Scorpio, ito yung reading mo for July 18 to 24. Ano yung mga pwede maganap at mga dapat mong malaman. Maraming salamat Scorpio sa iyong suporta kung matagal ka nang nakasubaybay. At kung bago ka, don't forget to like, follow, subscribe. Regarding mga personal readings, dumiretso kayo sa aking FB page. Lahat ng detalye na kailangan nyo kung balak nyo mag-inquire, mag-book, nasa description or nasa end nitong ating reading. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, pati na rin sa ating mga FB page subscribers. Sa mga gusto mag-join ng membership, hanapin nyo lang yung join button sa screen. Kung hindi nyo makita, nakalagay sa description, may link dyan. Ibibigay ko muna yung iyong lucky numbers and lucky days, Scorpio. Pwede mo namang i-pause or i-rewind itong video para ma-screenshot mo lahat yung mga lucky numbers. Ang lucky day mo is Friday. Ang lucky numbers mo, 32, 23, 22, 42, 28, at saka 47. Kunin na natin yung iyong overall energies. Meron kang the eel and the iris, safety. Meron ka ring elk and the ash, number 8, strength. At meron kang number 43, the trout and lily of the valley, purification. Uy, may 3 of swords, Scorpio. Mag-ingat about health, mag-ingat about heart. Guard or protect your heart or protect, yung mag-ingat ka pagdating sa health sa puso, 7 of Pentacles. Tapos, 6 of Wands. At sa bottom ng iyong deck, you have the Magician. Kuha tayo ng isa nito para sa iyong closing message mamaya. Usog natin kasi masyado silang nakataas. Kuha rin tayong dalawa para sa love life mo dito, Meron ka ditong broken. Tsaka, fantasy. Ano ba yan? So, mukhang itong mga unrealistic itong mga iniisip dito sa connection na to. So, mamaya na natin chikahin yan. Unahin muna natin itong mga overall energies mo. So, etong eel and iris na to is may kinalaman sa safety. Ano ba yung kailangan mo sa ngayon para lang ma-feel mo na ikaw ay secured or safe, Scorpio, So, yun yung dapat mong alamin. Ito yung good time para mag-establish ka ng healthy boundaries. Scorpio, itong card na ito. So, lahat ng ng measures na kailangan mong gawin to protect your boundaries, yan, especially kung may mga toxic na tao rito sa paligid mo.
Oo, this is parang naglalagay ka ng mga limitation sa kung ano yung dapat or hindi dapat for your for your own good, for your well-being. Okay? At kailangan mong manindigan dito, mag-stand firm. At protektahan mo yung sarili mo, gumawa ka ng mga boundaries dyan kung kinakailangan. Baka kasi may mga tao na lumalagpas sila doon sa sa boundaries nila. Halimbawa, nadidisrespect ka na, nawawalan ka na ng privacy, etc. etc. Ayan. So, you should set boundaries para dyan sa mga ganyan. Next naman is the Elk and the Ash. Wow, number 8, strength. Parang sa tarot, diba? Yung strength card is number 8. Sa tingin mo ba, prepared ka dito sa paparating na challenge sa'yo? So, mukhang may paparating na challenge at mukhang ikaw ay kailangan maghanda or maging malakas para dyan sa challenge na magpakatatag. Okay? So, this card reminds you na kailangan mo i-gather yung strength mo kasi pwedeng may challenge na paparating. You need to face this challenge with confidence at buong tapang, buong lakas. Yan yung sinasabi sa iyo ni Elk and the Ash. Kailangan mo lang maging strong para dito sa paparating sa iyo kung ano man challenge ito. Kailangan mo yang ma-overcome, no? Or ma-endure, mapagtiisan kung ano man yung strength na kailangan mo para dyan. Ito naman, si Elk, Trout pala to. Trout and Lily of the Valley, purification. Pag sinabi natin purification, parang dumadaan ka sa process na una, di ba? Parang stages na, halimbawa, yung tubig, paano pinupurify bago maging distilled water. So, yan, pwedeng sinasala ka ng sinasala, ayan hanggang lumitaw yung iyong purest form, ayan. So, parang ikaw ito, Scorpio, itong tinutukoy na itong purification na ito, na pwedeng dadaan ka sa maraming pagsasala. Kung ano man yung mga stages na yan, processes na yan, para lang ikaw ay ma-purify into the, para marating mo yung purest form mo. So, feel ko, yun yung ibig sabihin nitong card na ito. No, pwedeng dadaan ka sa mahihirap na process, pero yun yung magmo-mold sa iyo. Yun yung magpo-purify sa iyo until marating mo yung iyong purest form. Parang diamond, parang ganun. Or distilled water na dumaan sa maraming purification stages. So, yun yung feel ko dito sa card mo. Okay? So, nakikita kita dito na pwedeng ikaw yung person na marami ng pinagdaanan, matatag yan, matapang, malakas with the strength card. So, ibig sabihin nito, indication to na malalagpasan mo itong mahihirap na stages na ito, Scorpio. Okay? Pagdating naman dito sa iyong love life, naku, may broken, tapos sakto meron ka ring 3 of Swords. Okay. Alam mo, pwedeng halimbawa, kung hindi pa past sa'yo to, pwedeng bibiguin ka netong person na to, or baka makaranas ka dito ng betrayal or third party situation. Basta breakup, masakit. Pwedeng meron kang matutuklasan na masakit dito sa person mo. Kung ano man itong mangyayari na to, masakit ito. And about health, mag-ingat ka about your heart. 3 of Swords, pwedeng ito ay separation, breakup, divorce, or mga painful situations na pwede mong pagdaanan, hindi lang sa love. Ganon din sa trabaho. Ganon din siya sa trabaho or sa finances. Pagkatalo to pagkabigo. O baka halimbawa, na-fire ka, hindi na rin yung kontrata mo, or parang
dinispatch sa kanila pagdating sa trabaho. Yan. Sa negosyo, this is betrayal. O baka sa workplace, ganun din. Baka may taong tatraidor na hindi mo inaakala na siya yung gagawa nun sa'yo. Isang malaking betrayal or disappointment yung mararanasan mo. Sa business, sa kaperahan, ganun din. Loss pagdating sa business, ay sa pera. Sabihin na natin, nag-invest ka, sumugal ka dyan, natalo yung pera na in-invest mo. Yan. Siyempre, masakit. To? Or bawa, na-swindle ka, na-scam ka. Yan. Pwedeng ganyan. Pagdating naman sa pera. Tapos dito sa love life mo, may lumilitaw dito na parang nag-iilusyon lang. Alam mo kung ano man ito, pwedeng niloko ka niya, yun, na-deceive ka niya. Akala mo totoo. So, parang ikaw pa ngayon yung nag-iilusyon dito, Scorpio. Akala mo, minahal ka talaga niya. Akala mo, ikaw lang. Akala mo, seryoso. Pero hindi yan pala, meron palang iba. No? Ibibetray ka pala, lolokohin ka, or sasaktan ka lang. Or worst, baka mamaya, pinagpalit ka, nagkaroon pa ng third party. Okay? Alam mo, pagdating naman dito sa iyong 7 of Pentacles, Scorpio, huwag kang mag-alala. Kasi kung meron mga talo dito, loss, betrayal, mapapalitan niya ng something na better para sa iyo. Halimbawa, yun nga, niloko ka nung past person mo. Oh, niloloko ka pala. In the future, meron at merong darating sa iyong panibagong person na deserve mo. Pwedeng napaka-supportive, tsaka talagang alagaan ka. O, alagaan ka. Ngayon, pagdating naman sa career mo, okay, so kung halimbawa na-reject ka dito, halimbawa application yan, or tinanggal ka nila, ginetreat ka nila, hindi ka na, finar ka, huwag kang mag-alala. Kasi dito naman, meron ding isa pang opportunity darating sa'yo in the future. Kung saan, doon, ano ba tawag dito? Ikaw ay i-value nila. O kumbaga, mas makikita nila yung worth mo kesa dito sa pinanggalingan mo na nag-reject sa'yo or nag-dispatch siya sa'yo. Ngayon, pagdating naman sa kaperahan, kung itong card na ito, ibig sabihin lang nito, makaka-receive ka ng mga donasyon or financial support sa mga time na na kailangan mo, halimbawa gipit ka. Okay? At ito, ang pinakamaganda, 6 of Wands. This is a card of victory. So, naalala mo to kanina, diba? Yung purification. Sabi ko, dadaan ka sa mga stages na mahihirap bago ka ma-purify. Ito yun. Nakikita ko ikaw magta-triumph dito sa mahihirap na stages na ito. Ayan imagine mo sa sakit na nangyari sa'yo dyan. Malalagpasan mo yan. Malalagpasan mo. At ikaw pa rin ay magiging victorious dito. Ito ay card kasi ng success, victory, triumph, and recognition. Sabi ko nga kung hindi nila sa jowa, hindi nakikita yung worth mo dito sa workplace, hindi nila nakita yung worth mo. Well, ito, yung future na darating sa'yo, yun yung pinakamaganda. Kasi dito na yung recognition, ito na yung nakikita nila yung worth mo. Ikaw ay magsha-shine dito sa 6 of Wands na to. Ikaw ay triumphant, victorious, no? So, pagdating sa pag-ibig, itong card na to, ito ay success. Pagdating sa love life, so, sa future ito. If ever na may next person na darating sa buhay mo, yan. Magiging successful yung connection na yan. Ngayon, pagdating naman sa career mo, ito ay achievement, or ikaw ay halimbawa magkakaroon ng reward pagdating sa sa iyong performance, yan. Ngayon, eto naman kapag dating sa finances,
Ito na yung success. Kung dito, halimbawa, sumablay yung ano mo, ininvest mo, sabi ko nga, pwedeng nascan, natalo ka, nalugi ka. Well, sa ibang pagkakataon, no, pwedeng in the future na if ever na meron kang future investment, nakikita ko na magiging successful yung outcome niyan. Okay? So, maganda yung mga cards mo. May bawi eh. So, kahit gaano kahirap yung mga ibang pagdadaanan mo dyan, merong magandang naghihintay sa'yo in the future. Pagdating naman sa iyong closing message, meron kang be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Napakaganda na mensahe na itong card na to since meron kang mga pagdadaanan ditong loss, hardships, no, mahihirap, masasakit. Kasi ang message nitong card na to is iwasan mong mag-dwell doon sa mga bagay na lumipas na or hindi na babalik, hindi na nag-e-exist. No, lahat tayo ay may past. Etong past na to ay ito yung nag-shape sa atin sa kung ito yung mga na-experience natin in the past. Ito yung mga nakapaghubog sa atin sa kung ano tayo ngayon. So, ayan yung purification card, no? So, parang nagre-relate siya doon. So, sabi ko nga sa'yo, kahit gaano ka sagwa, kahirap, kasakit yung pagdadaanan mo, ang importante dito, you will emerge victoriously with the Six of Wands. And, matatriumph mo yan with the Strength card. So, ikaw ito na parang naging diamond dahil dito sa mga masasakit at mahihirap na pagdadaanan mo. So, ang pinaka-mensahe nito is i-accept mo yung past at mag-look forward ka para doon sa future, yung mga paparating sa'yo. Yun yung bigyan mo ng focus. Okay? Itong present ang importante at yung future. Yung past, wala na yun. So, let go. Let go of the past and mag-focus ka right now muna dito sa present mo. And wag mo rin masyadong i-worry yung future kasi darating at darating talaga kung ano yung nararapat na dumating para sa iyo. Okay? Yan. Ito yung mga mensahe para sa iyo, Scorpio. Sana makatulong sa iyo. And don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. Godspeed, babush.